Excuse me. Nag-burp, uminom kasi ko ng ano. So, good evening everyone. So, nandito tayo para sa Opcumin Pro, di ba? Ayaw yata, sir. Ano yan? Ano yan? Nasera. Yun. Yun. So, Opcumin Pro with equine placenta. Equine meaning horse. Ang Opcumin Pro has ang advantages niyan sa katawan is it can fight cancer, it strengthen the immune system, maintain the it strengthens the immune system, so it maintains the immune activity in the body, it enhances and suppresses inflammation. It enhances immune suppression of inflammation, di ba? So, alam naman natin, ang laman ng Opcumin Pro ay vitamin C, zinc, horse placenta, and grapeseed extract. Ang Opcumin Pro, ang kanya, let's start with ang klase ng tableta, ang Opcumin Pro. Alam natin yan na double layer siya. Yung isang layer, quick acting. Ibig sabihin, nare-release ang active ingredients within 1 to 2 hours. Diba? And yung second layer ay slow release. Ibig sabihin, it can take up to 4 hours bago ang duration ng release ng active ingredient is 4 hours. So anong advantage lang niya? Ang advantage ng quick acting, ibig sabihin, kunwari, pag kulang ka sa, mamaya explain ko kung anong ingredient yan ang nasa quick acting at slow acting, no? Para makita lang natin. So, alam natin, yun. So, pagpasok ng pag-inom mo ng gamot, sa stomach pa lang, nare-release na yung quick acting. Tapos, yung 4 hours, yung slow acting, nare-release sa small intestine kung saan nangyayari yung absorption. Diba? So, pag tinignan mo yung small intestine under the microscope, ito siya, yung maliliit na butas na dyan pumapasok yung na-absorb yung ating active ingredient. So, anyway, alam naman niyo kung anong immune system, di ba? Ang immune system is the one that fights infection or resists diseases in our body. So, yan ang lumalaban sa mga pathogens o sa mga sakit, di ba? Tapos, pag meron kang infection, di ba, nasugat ka, immune system ang lumalaban para mag-infect yung sugat mo. Tapos, pagka may viral diseases ka, ang viral diseases kasi, ang tawag natin dyan self-limiting. Ibig sabihin, gagaling yan ng kusa kahit wala kang gamot. Kaya lang, para gumaling yan, kailangan ang immune system mo malakas. Otherwise, magkakasakit ka ng diretso ka. So for example, yung coronavirus na nagdaan. Sa coronavirus, actually dahil viral siya, dapat gagaling kang kusa. Ang problema, maraming namatay kasi mahina ang immune system nila. So, kagaya ng dengue. Dengue, ngayon, sabi nga nila, pagka nag-hydrate ka, nalaman may dengue, uminom ka maraming tubig, gagaling ang dengue mo. Kasama ng pag-inom mo na maraming tubig, kailangan malakas ang immune system mo. So, hindi ka mamamatay dahil sa dengue. Hindi ka mamamatay dahil sa influenza. Diba? Dahil kaya ng immune system mong labanan ang mga mikrobyo yan. Tapos, the reason why you succumb to diseases o namamatay ka dahil sa mga mikrobyo is mahina ang immune system mo. Ngayon naman, bawa na sugat ka. Kagaya ko, nasugat ako. Ang sugat ko, ang tagal gumaling. Bakit? Baka mahina ang immune system ko. Kagaya ng mga diabetic. Diba may mga diabetic na mabagal gumaling ang sugat, tapos pinamumugaran na ng mga mikrobyo katulad ng Staphylococcus aureus na yan, streptococcus na yan, at kung ano-ano pang mga mikrobyo yan na nagpapalala ng sugat. So ang sugat, sa una pa lang, wala namang gaanong mikrobyo yun. Lumalala lang siya pagka nagkaroon ng infeksyon. So ang infeksyon, kailangan malabanan. Para wag mag-infeksyon ng sugat, kailangan malakas ang immune system mo. And yan makakatulong ang Opcumin Pro. Tapos, mayroon pang mga sakit kagaya ng cancer. So, ang cancer, diabetes, heart disease, high blood, yan ay mga sakit, hindi naman dahil sa immune system ang may problema, kundi ang tawag natin yan lifestyle diseases. Diba? Yan yung mga sakit na dahil sa chronic inflammation. Yan.
So, para ma-explain natin yung chronic inflammation, ganito yan eh. Kunwari, kumain ka ng balat ng saging. Ay, kumain ka ng saging, sorry. Tinalupan mo yung balat, di ba? Kinain mo yung laman, tinapon mo yung balat. Yung isang balat na yun, hindi walang magiging problema kasi isang balat lang yun na nakakalat dyan. Pero kumain ka ng 10 piling ng saging, araw-araw, tapos hindi ka magwalis, yung balat niyang saging naiipon dyan sa sahig. So, makakaabala na siya, di ba? Sa nakakadumi na siya sa sahig, di ba? Halimbawa, naligo ka. No? I'm trying to explain what is chronic inflammation here that results to diseases. So, parang ganito yan. Naliligo ka araw-araw. So, naliligo ka araw-araw, yung buhok mo nag-iipon sa drain. Sa isang araw kang maligo, walang problema yung drain. Nakakalusot ang tubig, hindi nagbabaha. Maligo ka ulit bukas, magbabara na naman ang buhok mo sa drain. So, maligo ka araw-araw, wag ka maglinis ng drain, ang buhok mo babara ng husto sa drain na yan, ang iyong banyo. Hanggang sa ang banyo mo ay nagbabaha na. Ganyan po ang ang tinatawag nating lifestyle diseases that results from chronic inflammation. So, yung katawan natin, merong nare-release na low levels of inflammation, parang yung buhok mo na nalalaga sa araw-araw, nag-iipon dahil sa Siyempre, dahil you continue to breathe, it is a part of metabolism. So pag nag-ipon yun, ayun, nagiging sakit, nagiging diabetes, high blood, hypertension, and Alzheimer's, and so on and so forth. So yun ang chronic inflammation. Ibig sabihin, normally, pagka low level lang, wala namang problema. Kagaya nung drain ng banyo, konting buhok nagbara, okay lang, di ba, baha. Pero pag nag-ipon ang buhok dun sa drain, babaha na yung banyo. Parang ganun din yung sakit. Pagka unti-unti ka lang ng unti-unti, may low levels of inflammation, carry lang. Wala nagiging sakit. Pero pag nag-ipon habang buhay, mula nung pinanganak ka hanggang ngayong age mo ngayon, nag-ipon ng low levels of inflammation brought about by metabolism ng iyong cell, ayun, nagkaroon ka na ng sakit. Kumbaga tumanda na ng tumanda ang ang katawan mo. So pag mahina ang immune system mo, mahina ang panlaban mo sa virus and bacteria. Diba? So, sabi nga, kahit nga cancer, pwedeng maging kahidahilan ng chronic inflammation. Kasi, ang inflammation is also a function, ang fighting inflammation is also part of the fighting activity or the trabaho ng immune system. Diba? So, ang mga nagkukos ng kunwari hindi ka naman exposed, wala ka namang sugat, wala ka namang viruses na na-expose ka o sakit. Ano ba ang mga dahilan kung bakit nagiging nako-compromise ang immune system? So, hindi magandang lifestyle o bad habits. You smoke, you drink, 'di ba? May mahilig ka uminom ng pills, ng kung ano-anong pills, 'di ba? O nagda-drugs ka. Tapos parati kang puyat, hindi maganda diet mo, stress. So this all contributes to a very poor immune system, 'di ba? So, 'yun. So, pa yun pala, ang bad habits daw, pwede kang mag-result sa allergies. Ang allergies is a manifestation of a weak immune system. Diba? O, ito yung sinasabi ko kanina. So, meron tayong slow release, meron tayong fast release na portion ng tableta natin. Yung slow release portion natin ay ang laman, grapeseed extract, cranberry extract, may multivitamin siya, may zinc gluconate siya, may patented fiber salt 2. Ang Top LC, alam mo, pinagmamalaki po ang fiber salt 2. Ganito ang kwento niyan. So, kasi simulan sa fiber salt 2 na yan. Ay, mamaya di-discuss din pala po yun. Umaya na lang. So, tapos, ang slow release portion naman ay merong patented turmeric extract. Yan ang C3 kung tawagin nila. Yung brand na C3. At may horse placenta. So, ang turmeric, maganda para sa cancer. Very excellent. Kanina nga pinag-usapan namin ni Sir Claire. Sabi ko, pag hindi kaya bilhin ang Vertex Pro, tinatanong ko magkano ang Opcumin Pro. Sabi ko, pag hindi kayang bilhin ang Vertex Pro, my option, ang second option na sinire-recommend ko sa mga produkto ng Dr. Vita is Opcumin Pro. So, meron din siyang horse placenta. So, yan, horse placenta na yan, ang kalaban ng Porche,
deer placenta, ng mga deer placenta na available sa market. Ano ang number one advantage ng Opcumin Pro against this very expensive deer placenta supplement? Napakamura niya. And yet, effective siya. So, as we will discuss. Diba? And that is what is sa slow release portion ng tableta. So, ang grapeseed extract na nasa fast release, it's rich in prosanthocyanidin. Diba? So, ang prosanthocyanidin ay very potent antioxidant. Anong ibig sabihin pag antioxidant? Naalala nyo yung buhok na sinasabi ko kanina na nag-iipon sa banyo unti-unti? Kailangan nyo linisin mo para wag magbara yung banyo, di ba? Sa drain. Ngayon, ang antioxidant ay ang paglilinis mo ng banyo araw-araw at pag-alis mo ng buhok na nakabara sa drain na ginamit na nagbara sa drain ng araw na yon. So, ibig sabihin, kailangan meron tayong scavengers na kumukuha at naglilinis ng buhok natin sa banyo pag tayo ay naliligo. Di ba? So, iyan ang trabaho ng proanthocyanidins na laman ng grapeseed extract na nasa fast release portion ng Opcumin Pro. Yun. So, yun ang value, antioxidant. Kumbaga, siya yung naglilinis ng banyo para wag magbara yung drain at inaalis yung buhok na nagbara. Diba? So, ang antioxidant yung naglilinis ng katawan natin para wag mag-accumulate ang free radicals at mag-cause ng diseases. So, many studies have been done or performed to prove to you that the grapeseed extract is capable of reducing cancers or preventing cancer formation. At kung may cancer man, mapigilan ang paglala niya o paglaki ng tumor, di ba? So, maganda daw ang grape. May studies. Ang sinasabi ko, pinapakita natin ito kasi ayaw nating sabihin hearsay lang o kwentong kutsero lang ang ang effectiveness ng ating produkto. Kasi just sa studies na yan, sa pag-aaral na yan, pinakita kung gaano nare-regulate o effective ang grapeseed extract sa inflammation. Siya yung kumbaga tagalinis ng banyo para maalis yung bara ng drain. Di ba? So, yun din ginagawa niya sa katawan. So, meron din siyang grapeseed extract mainam pala para mapigilan ang heart disease. Diba? So, hindi lang siya sa cancer, maganda rin pala sa sakit sa puso. Tapos, ito pa, maganda rin pala ang grapeseed extract, of course, to reduce pain na dahilan ng inflammation. Para pala rin siyang biogesic. No? So, may ganun din siyang effect. At yan, hindi sabi-sabi. Yan ay ayon sa pag-aaral nila. Diba? Na ayon sa nakasulat dyan. So, meron tayong grapeseed extract sa fast release. Meron tayong cranberry extract. Alam nyo, kaya I'm sure kayo lahat, alam nyo na ginagamit ang cranberry sa UTI. Pero alam nyo ba na ang cranberry ay bukod sa ginagamit nyo para ma-prevent ang UTI, which is actually not established, marami siyang antioxidant properties. Napakataas ng oxygen reduction quotient niya, no? So very effective siya para mapigilan ang mga diseases that is related to the accumulation of free radicals. Kumbaga, parang siya yung siya ang effective na siya, para siya yung naglilinis ng banyo para ma-release ang drain ang buhok sa drain at mag-ipon, diba? So yan ang value ng grapeseed. At pinakita sa study na yung antioxidants ng cranberry. Pinakita sa studies na ang antioxidants ng cranberry ay napaka-effective pala sa iba't ibang klaseng cancer. Sa esophagus, no? Sa tiyan, stomach, sa colon, bladder, prostate, saka lymphoma, di ba?
So bakit? Bakit effective ang cranberry sa mga kasi pinipigilan niya, pinapatay niya ang cancer cells. Binubulok niya ang cancer cells. Pinipigilan niya ang pagdami ng cancer cells. Kung ang pasyente niyo o kliyente niyo ay may cancer na, tatanungin ng kliyente, "Ako ba, pag uminom niyan, ang cancer ko, mapipigilan ang paglala?" Ang sagot ay oo, dahil sa cranberry extract. Imagine, cranberry extract lang 'yan, So 'yan, so maraming cancers na effective ang cranberry extract at 'yan ay hindi po sabi-sabi. Yaan ay may Yaan ay merong studies. At ito pinapakita dito kung ano-ano ang nagiging ano ba 'to? Ano-ano ang epekto niya sa ano ba 'to? Okay. So dito pinapakita sa slide na 'to kung anong epekto niya. Kunwari, breast cancer. Anong ginagawa niya? Pinapatay niya ang mga cells. Pine-prevent niya ang buhay ng cancer cells. Sa cervix, very common ang cervical cancer sa babae. So, pag tinanong ng kliyente niyo, alam mo, sa pamilya namin maraming may cervical cancer. Puwede ba sa'kin yung Opcumin Pro? Ay naku, napakaganda. Kasi yung dami ng cancer cells, pinapakonti ng Opcumin Pro. So yan po ang mga paayon sa pag-aaral sa Opcumin Pro. Yan ang effect ng Opcumin Pro sa iba't ibang klase ng cancer. Sa colon, sa esophagus. So, ang gusto ko lang ipakita rito sa slide na to, yang cranberry extract na laman ng Opcumin Pro ay napaka-effective sa iba't ibang klaseng cancer. At ito, ang slide na yan, pinapakita ano-ano ang nagagawa niya sa cancer cells, di ba? So ano ang pinapatay niya? Pinapatay niya ang cancer cells, pinipigilan niya ang pagdami ng cancer cells, pinapakonti niya ang dami ng cancer cells. So, yung cell density, yung dami ng cancer cells. So, ibig sabihin, pag ginawa niya yun, liliit ang cancer. Ganun ka-effective ang Opcumin Pro dahil sa cancer, dahil sa cranberry extract. So apart from grapeseed extract, cranberry extract, meron siyang maraming vitamins. Paulit-ulit ko nang kinikwento na ang vitamin, ano ba yun? Ba't nagsarili? Nagsarili yung di ba? Kasi biglang lumipay, multo yata dito sa amin. Ano ba yan? Oo, ano ba? Lagi ko sinasabi na lang na ang vitamin B is the vitamin of life. So, iba't ibang klase ang vitamin B. Alam niyo naman na maraming klaseng vitamin B, B1, 2, 3, 16, yan. No? So, B1 sa metabolism, pag sa balat, ang B2, syempre, ayaw mo namang pahuli, di ba? Ang B6, hindi lang sa nervous system o sa nerves, maganda. Ang B6, magandang pampapayat, di ba? So, ang B5 B3 para sa health ng skin, nervous system, mucous membranes. Mucous membranes, sabihin yung mga gums, yung uh, tawag dito sa mouth, no? Yeah, digestive system. And of course, vitamin C na napakasikat sa immune system, nandyan din sa Opcumin Pro. At alam niyo na, paulit-ulit, ang value ng vitamin sa ating katawan. Vitamin C sa ating katawan. Strengthens the immune system, number 1. Collagen, diba? Sa hair, sa nails. At alam mo, paulit-ulit ko din sinasabi, ang collagen is not only found on the skin, nails, and bones. The collagen is also found in the heart. Kaya sa puso, 'di ba kaya pag tumatanda, nagkakaroon na rin ng problema sa puso, lalo na sa valves. Kasi ang collagen natin nade-deprive each year by about 1.8%. So pag matanda ka na at naluluubos na yung collagen mo, pati puso mo apektado. Ang bituka mo, bakit naminipis? Dahil nauubos na rin ang collagen. Dahil ang bituka is also made up of collagen. Of course, this is on top of ang pinaka-importanting function ng vitamin C is also
sa immune system natin, di ba? It prevents cell aging at very potent antioxidant siya. Ngayon, ayon sa studies ngayon, nakikita na ito palang vitamin C, effective din para sa mapigilan ang mga respiratory infection, 'di ba? Dahil um, pinagawa niyang kunwari may hika, ganyan, may hika. So, pinapalakas ng vitamin C ang, di ba sa hika ang problema, baga. So, ang vitamin C, pinapalakas niya ang baga. Para kasi hindi ka, kahit hikain ka, syempre ang allergy yan, hindi mo mapigilan. Kahit hikain ka, kaya ng baga mo, masustain ang health niya. Di ba merong mga humihina ang baga dahil sa TB, o pagka naka-vitamin C ka, mapipigilan ang paghina ng baga mo dahil sa ibang sakit. Yun. So, very potent antioxidant din siya. So, pag ibig sabihin, mapipigilan niya ang mga tawag dito, mga lifestyle diseases or diseases that is brought about by aging also. Which is diabetes, hypertension, and so on and so forth. So, ito ang pinaka-importante. Alam niyo ba ang zinc? Pinapanood ko lang ng isang araw. Pagka ikaw ay may pigmentation sa mukha, manap ka ng produktong may zinc. Makakatulong yan para paputiin ang mga pigmentation sa mukha. Pero most importantly, parang ang sikreto o ang mga, parang ang bida sa immune system ay zinc. Diba? Para siyang si Alice Guo sa Pogo. Diba? Siya, si Alice Guo ng Pogo. Ang zinc, ang Alice Guo ng immune system. Napaka-importante niya para ma-strengthen ang immune system ng ating katawan. Kasi, pag kulang ka sa zinc, hindi mapoproduce ang T cells and killer cells. Para sa niyang natural killer cells, cancer, di ba? Wag ka kulang ka sa zinc, yung ability ng body mo labanan ng infection pag na-expose ka. Magkakaroon ka ng sakit kasi kulang ka sa zinc. Hindi mo akalain zinc lang pala ang problema mo, hindi vitamin C. Zinc lang pala. So pagka marami may expose sa viruses, kung ano-anong klaseng virus, zinc ang kalaban, ang katapat niya, di ba? Kaya sa commercial, di ba, zinc yung ina-advertise nila. Bacterial infections, mainam ang zinc. Paminsan, hindi mo akalain, ang kulang pala sa'yo, zinc, hindi vitamin C, kaya kasakitin. Diba? So, yun. Pinapaiksi niya. Mare, sisipunin ka. Tapos, normally, ang sipon maglalast dapat ng mga 10 days or usually last for 10 days. Actually, dapat 3 days na magaling na kung viral lang yung walang kwentang sipon. Wala ka na dapat sipon. But anyway, pagka umabot ka ng, pag kulang ka sa zinc, hahaba ang duration ng sipon mo o na may sipon ka. Pero pag naka-zinc ka, adequate ang zinc sa katawan mo, papaiksiin niya ang sipon mo. It does not prevent, but it shortens the duration of your colds and cough. So, kaya importante ang zinc sa ating katawan. And not to mention that marami pa siyang value sa katawan. May importante ang zinc sa diabetes, hindi lang sa immune system. Importante ang zinc sa buto. Importante ang zinc sa napakaraming structures sa katawan. Functions ng ating katawan. Sorry. So ito ang pinagyayabang ng Top LC, ang fiber salt 2. Kaya kami namadali kasi nakikita ko yung relos ko eh. Alam ko may BPAP eh. So, ang fiber salt 2, ganito ang kwento niyan. Hindi ka basahin nyo na lang yan. Diba, meron tayo sabi about 70% of our immune system is in our gut. Kailangan yung gut natin na yan, may mikrobyo, diba? Yung mikrobyo ang tawag natin microbiome. Kailangan may balance yun. Yung good and bad bacteria doon. Pagka may ininom kang, uminom ka soft drink, o umiinom ka antibiotic o nagkasakit ka, magkakaroon ng imbalance ng good and bad bacteria. Magpo-predominate ang bad bacteria. O ang tawag doon ay dysbiosis. Pag nagkaganon, magkakaproblema ka. Diba? Sa
maraming bagay. Kakaproblema ang health mo, magiging sakitin ka, magiging tabain ka, magkakaroon ka ng lack of energy, magkakaroon ka na magiging constipated ka. So ngayon, ang trabaho ng fiber salt 2, para siyang pan-detox, 'di ba? So parang ganito 'yan eh. Kunwari meron kang kukunang retrato. Kunwari, lumipad may nag-parasailing ka sa Boracay. Tapos gusto mo kunan ng picture, pakuna ng picture, yung camera mo puno na. So hindi mo na-save yung very important moment na yun na nagpaparasailing ka. Kasi puno na yung camera mo, yung pictures mo. So parang gano'n ang Fibersol. Ang ginagawa ng Fibersol, dinidecongest niya, inaalis niya yung toxin sa iyong gut o sa bituka mo para ma-absorb ang nutrients, para siyang binibigyan ng space para makapasok ang mga nutritious products na nutritious substances na kakainin mo sa kasama ng iyong pagkain. Kunwari, uminom ka ng vitamins, sikip na ang bituka mo dahil hindi ka nag-i-eliminate. Dahil di ba, constipation is a side effect of dysbiosis. Hindi ma-absorb yung vitamins mo, ilalabas lang. Kaya ibig sabihin, in the treatment of diseases, it is important na meron siyang fiber salt too. Or in the kagaya nito, yung Opcumin Pro, meron siyang fiber salt too kasama ng mga importanteng ingredients katulad ng cranberry, grapeseed, vitamins, and so on and so forth. To make way for these nutrients to be absorbed effectively by the body. Otherwise, pagka ikaw ay constipated, lahat ng toxin at waste product nasa loob ng katawan mo, walang space para sa healthy healthy and nutritious substances na kakainin mo o iinumin mo. So, yun ang value ng fiber salt 2. Kumbaga, sa camera, puno na yung bituka mo, puno na. Yun ang camera mo, punong-puno ng picture. So, kailangan mo mag-delete ng picture para makakuha ka ng ibang picture na latest. Ganun din. Pagka hindi mo pag hindi mo inalabas sa katawan mo, sa bituka mo, ang mga waste products, so ibig sabihin, hindi ma-absorb ang mga nutritious nutrients na kakainin mo or that you will take in. So, ang Fibersol 2 ay hindi joke. Marami siyang patent certification sa ibang bansa. So, actually, ang ginamit ng Top LC dito po sa Opcumin Pro are quality ingredients. Ang brand name po ng ating curcumin or turmeric is C3. Tapos, meron siyang Fibersol 2. So, yan po yung fast-acting portion ng ating Opcumin Pro. Ito ang importante na kailangan naman na ating katawan to sustain health. Ang turmeric extract o ang C3 na may curcumin, concentrated curcumin, effective against cancer cells. Tapos, meron siyang force placenta. Kasi ang gusto mo, patayin yung cancer, tapos galingin o palakasin ang katawan. Maraming advantage ang curcumin sa body. So, number 1, antioxidant siya. Diba? Pangalawa, anti-inflammatory. Alam nyo na yan. Pagka ang pasyente nyo nirarayuma, maganda mag-curcumin. Kasi anti-inflammatory. Effective ang curcumin. Diba? Pag may cancer. Pero in this case, yung Opcumin Pro, dahil marami siyang klase ng turmeric extract, maganda rin siya sa cancer cell. Maganda rin siya sa cardiovascular, sakit sa puso. Sakit sa cardiovascular, ibig sabihin, sakit sa puso, tsaka high blood. Diba? Yun. So, very potent ang antioxidant ang turmeric na laman, yung turmeric na brand na laman ng Opcumin Pro. Kasi hindi po lahat yan ang sinasabi minsan ng mga tao o mga nakikilala ko. Ay, nagko-curcumin na ako.
So, hindi nila alam na ang curcumin ay, tawag dito, ay iba't ibang klase 'yan, 'no? Iba't ibang klase ang curcumin na, ginagamit na antioxidant. And the curcumin that we use is, ano yun, sabihin na nagtu-turmeric na ako, yun. Yung curcumin yung turmeric na ginagamit natin and extract natin ay may curcumin, dimethylcycurcumin, bisdemethylcycurcumin. Oh, di ba? Maraming klaseng curcumin. Bottom line lang maraming klaseng curcumin, turmeric extract ang laman ng ating Opcumin Pro. That makes it an effective antioxidant, anti-inflammatory in preventing cancer and reducing cardiovascular disease. And meron po tayong ebidensya dyan, di ba? Yun. Yung sinasabi ko, ang ating curcumin ay tawag natin C3 complex. Yun ang brand niya. So as such, effective siya sa arthritis, diabetes, inflammatory diseases. And ang inflammatory diseases, examples of which are cancer, cardiovascular disease, Alzheimer's disease, diabetes, arthritis, autoimmune diseases, neurological diseases, and pulmonary diseases. Diba? So, dahil daw yan sa NF-κB, yan ang main mediator ng inflammation. Yung inflammation na yan, yung mediator ng inflammation, pag pinadami mo, ibig sabihin magkakaroon ng sakit. Ngayon, ang curcumin C3 natin, yung C3 natin, curcumin complex natin, pini-inhibit niya ang production ng NF-κB, kappa beta, kappa B, diba? Yun. So, yan ang pinaka-effect niya. Pero hindi naman kailangan importanteng memorya yung NF-kappa beta. So, that is why it is effective against cancer cells. Ito pa, kwento. Itong palang curcumin 3 complex na yan, o yung curcumin extract na yan, na laman ng Opcumin Pro. Sa bawat stage pala ng cancer, meron siyang epekto. So, kunwari, normal cell, ibig sabihin, walang cancer. Para maging cancer yun, maging tumor cell, kailangan mag-undergo ng transformation yung cell. So, yung normal, kailangan maging cancer cell. Yung palang curcumin complex natin, na laman ng Opcumin Pro, mapipigilan niya ang pag-transform yung normal cell maging cancer cell. Step 1, effective na siya. O ngayon, yung cancer, may cancer na yung kliyente mo. Lalaki ba yung cancer na yan? O mapipigilan ng cancer, ang paglaki ng cancer, na ang papipigilan of Opcumin Pro ang paglaki ng cancer? Ay, pwede. Dahil ang curcumin, sa ating curcumin, natandaan, not all curcumins are the same. Our curcumin is C3. Diba? So, it is an extract of, it consists of 3 main extracts. So, anyway, yung tumor cell, lalaki. Diba? Kaya yung cancer, malaki din cancer ko. Kalat naman. Ayun. Diba? Ang laki-laki na nung bukol ni ganito, ni Alice. So, ang tawag doon, proliferation kasi lumaki. Mapipigilan ba ng curcumin complex natin na laman ng Opcumin Pro ang paglaki ng mga cancer or bukol? Yes. Kasi at sa proliferation stage, mapipigilan siya ng curcumin. Curcumin blocks the proliferation of tumor cells. Ay nako, yung kapitbahay natin, kumalat na yung cancer. Diba, ang laki na nung cancer, ang laki na nung tiyan niya. Kakalat na yan, meron na raw sa buto. Kakalat sa buto. Mapipigilan ba ng curcumin complex natin ang pagkalat ng cancer cells o metastasis kung tawagin? Yes. Dahil curcumin blocks the invasion of cells outside the primary tumor. So, ibig sabihin, sa iba't ibang stage ng cancer, makakatulong ang curcumin extract natin na laman ng Opcumin Pro. Okay ba? So, talagang effective pala siya sa cancer. Kaya pala yung kliyente namin ni Sir Troy, sabi ko, Dr. Vertex Pro, hindi, okay na po ako sa Opcumin Pro. So anyway, marapit na 8. Alam niyo naman, ang pancreatic cancer, pag na-diagnose yan, in 3 to 6 months, namamatay yan. Diba? Eto, ang kwento.
Yung palang ano, yung turmeric extract, effective para patayin ng cancers, para mapigilan o ma-suppress ang pancreatic cancer. Excuse me. So, tsaka yan ay hindi lamang po kwento. 'Di ba? Hindi siya, anong tawag doon? Ginagawa natin parang testimony. Yan po ay inayon sa pag-aaral na talagang effective ang curcuminoids panlaban kahit advanced pancreatic cancer. So, kung ang tanong sa inyo ng inyong kliyente, kasi kalat na yung cancer niya sa pancreas eh. Puwede pa ba yan? Ay po, makakatulong pa po yan. Yun ang sagot. 'Di ba? Yun. Breast cancer, puwede rin ba? Yes, puwede rin. Mape-prevent ang pagkalat ng breast cancer ng ating Opcumin Pro dahil sa curcumin complex natin. Dahil naman niya ang curcumin or C3, curcumin complex. Tapos ano pa? Bladder. Yan yung diyan nag-iipon yung ihi natin bago natin ilabas. O ang tawag natin diyan pantog. Nakakatulong ba ang curcumin pag may cancer sa pantog? Opo, 'di ba? Dahil mapipigilan niya ang pagdami ng cells. So napaka-effective pala nitong C3 curcumin complex na laman Opcumin Pro, 'di ba? Skin cancer, pwede rin ba siya? Pwede rin, 'di ba? Napipigilan niya ang pagdami, paglaki ng mga bukol ng skin cancer. So ang ipuntos ko diyan, bakit ka pa mag-iintay magka-cancer, 'di ba? Di uminom ka na ng Opcumin Pro kahit wala kang cancer. Para kung meron ka mang history ng cancer sa pamilya, mapigil na. So dito sa kwentong 'to, ang stem cell lang ako merong konting problema. Kasi ang stem cell po talaga sa totoo lang, you cannot encapsulate it. It should be live. Buhay dapat 'yan. Pero bakit nga ba if may parang sinasabi nila na parang may stem cell ang horse placenta. Ganito po ang kwento niyan. So, medyo mahaba-haba ng konti, but anyway, nakikita niyo yung growth factors na yan, di ba? Naalala niyo ang bata nag-sex, may nabuong iklog na fertilized egg or zygote. Yung zygote lumalaki. Diba? Nagsisell, one cell, naging two cell, naging four cell, hanggang sa fifth day ng conception or nabuo yung zygote. Sa fifth day, merong mga nabuong tinatawag na blastocyst. Yung loob nun, stem cell. Yung labas nun, placenta. Hindi ka ba nagtataka? Iklog yan at saka sperm. Bakit naging bata? Ba't nagkaroon ng mata? Ba't nagkaroon ng ng puso? Nagkaroon ng mata, ng spine, ng brain, ng heart, ng bituka, bones. Sakaling yun. Cell lang yan. Alam niyo ba, ang tawag po diyan, yung stem cell on the fifth day of fertilization ng egg and sperm. On the fifth day, may nabubuong blastocyst. Yung loob noon merong stem cell. Ngayon, yung labas noon nagiging placenta o inunan. Didikit ngayon dun sa nanay yun, sa matres. Kukunin niya ngayon ang growth factors ng nanay, tapos dadalhin niya sa bata. Para kunwari yung pupunta ngayon yun dun sa stem cell. Ngayon, pagka ang growth factor, for example, epidermal growth factor, o magde-develop ang skin, di ba? Magde-develop ang hair. Ganyan. Pagka kunwari fibroblastic growth factor, pwede mag-develop ang cartilage. Hepatocyte growth factor, magde-develop ang liver. So bottom line, ang trigger dyan, growth factors. Kaya lumalakas ang katawan. Ang horse placenta, parang ganito yan. Pag pumasok ka ng bahay, patay ang ilaw. Pero ang daming switch. Pero hindi, alam mo ba kung anong switch ang para sa salas, para sa kusina, ganyan. Iba-iba. So pipiliin mo ngayon yun. Ano ng switch na ano ng parte ng kwarto bubuksan mo. So salas, yun ang switch ng salas. Ganon din ang growth factor. Ang para siyang switch or trigger na may stem cell, tapos may growth factor, kung ano man ang klaseng growth factor yon. Tapos, pagdi-develop into a particular organ. Now, as an adult, if you take, horse placenta that is present in Opcumin Pro, ang growth factors niyan, ang mag-stimulate ng ating katawan para lumakas. So, for example, ang growth factor, kagaya ko,
nagri-wrinkle na ako, napangit na yung skin ko, nagsasag na. So horse placenta merong growth factors, epidermal growth factor, fibroblastic growth factor. Ang gagawin niyan, pababatain ako. So dahil hindi ako bumabata, ibig sabihin hindi ako binibigyan ng Opcumin Pro. Di ba? Yung narinig Sir Troy. Ayun. So, yun ang value ng growth factor. So, kunwari, meron akong problema sa atay. At uminom ako ng Opcumin Pro na may horse placenta na may lamang growth factors. Ang isa sa growth factors na laman ng horse placenta ay hepatocyte growth factor. So kung magkaroon akong problema sa atay, makakatulong ang Opcumin Pro para pagalingin ang atay ko ng mabilis. Kasi may antioxidant na, may mga vitamins na, may mga ganito na. Pero pabibilisin ng growth factor ang ang paggaling ng aking problema sa katawan. And of course, growth factors can also promote rejuvenation o pampabata. Okay? And yung host placenta is also rich in various types of vitamins. It is rich in amino acids. Diba? Ang amino acid, diba, yun ang structural ng ating ng mga proteins ng ating katawan. So, for example, yung amino acid, kasi ang problema sa amino acids, hindi yan pinaprocess ng katawan natin. So, ang gusto mo mangyari, kunin mo yung amino acid sa pagkain. Minsan, di ba, hindi naman maganda yung diet mo. So, ang gagawin mo ngayon, maganda na mag-supplement ka ng amino acid o uminom ka ng amino acids o mag-drip ka ng amino acid para ma-supplement mo yung pangangailangan o kulang ng iyong katawan. Anong example ng amino acid? For example, arginine. Yung arginine, maganda yan para sa, kunwari may mga may mga sakit ka. Maganda ang arginine para mag-promote ng healing. Ang arginine na amino acid na laman ng horse placenta ay maganda at makakatulong sa paggaling ng cancer, di ba? So yan ang value ng amino acid. Example lang naman yan. So ngayon yung polysaccharide, laman din ng horse placenta. O ano mga example ng polysaccharide? Example niyan is glycogen. Ano ba yung glycogen? Di ba yan ang source ng energy natin? So yan ang mga advantages ng Opcumin Pro. Ang ibig ko lang sabihin dyan, bakit valuable yung horse placenta na nasa laman ng Opcumin Pro? Because the polysaccharide in horse placenta provides energy to the individual who is becoming weak because of some form of illness like cancer. So So ibig sabihin ginagamot mo yung cancer, sabay pinabigyan mo siya ng energy, nire-restore mo yung health niya because of the presence of horse placenta. So yun. So yun yung placenta. So alam naman na, for years, alam na ang placenta ay maraming value sa katawan, powerful antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory. Pag may masakit sa'yo, may rayuma, number 1 ang placenta sa healing. Ako nag-i-inject ako niyan para pag sumasakit ang tuhod ko. It promotes health. Kunwari merong cell destruction, cell proliferation is for rejuvenation. Pagka may sakit na yung atay, ba tumatanda naman ang buong katawan. Kunwari tumanda na yung, alam nyo ba na maganda yan sa cataract, ang horse placenta, mapigilan ang maagang pagkakaroon ng cataract at paglala niya, di ba? So it promotes wound healing, di ba? And rejuvenation. So, bottom line, Opcumin Pro is a very effective supplement to suppress cancer. Pero ang sabi ko nga, bakit aantayin mo pag may cancer? Kailangan, kung ikaw, sabi nga nila, lahat tayo merong cancer cell sa ating katawan. So, kung ikaw, kamag-anak, merong may cancer, siguro dapat mag-Opcumin Pro ka na rin. Or, masuggest na rin natin yan sa ating mga kakilala. Kasi nga, lahat tayo naman may cancer cell. At saka, sino bang walang kamag-anak na nagkaroon ng cancer? Iintayin mo pa bang mag-cancer ka? Napakagastos ngayon. Samantalang with 1,000, magkano yan, sir? 1,000 pesos? 1,140. So, 1,140 pesos a month, mapipigilan mo na ang cancer. Tapos, babata ka pa dahil sa horse placenta. And with that,
I would like to thank everyone for listening kasi 8 o'clock na. Ayan, sir, inaabol ko talaga. Ayan, Thank you. grabe. Wala Ilang ba kayong mga question? kamay? Ayan, so Ilang thank you so question? much. Thank you so much, Doc Cecil, for your wonderful and well explained no sa ating Dr. Baita of Commune Pro. And this is it, Doc. Habang nagdi-discuss ka po, ay may mga katanungan na po dito. Babasahin ko na lang po isa-isa mula kay, mula kay Ma'am Sheila R. Ang Ma'am sabi Sheila. po niya, good evening po. Kaka-start ko lang po mag-take ng Dr. Baita ngayong araw. Nag-take din po ako ng Myra Ultima. Okay lang po ba yon? Saka, may bawal po bang food sa may cyst sa breast? Ayan po ang kanyang katanungan, Doc Cecil. Diba sir, yung Myra Ultima, ano yata, yung vitamin E lang naman yun eh. So okay lang, pwedeng pagsabay. Tapos wag itigil yung Optimin Pro dahil nga lahat tayo, meron tayong kamag-anak nagkaroon ng cancer para wag na tayo magka-cancer at wag tayo magkagastos. And of course, hindi lang po cancer ha. Marami rin po siyang value dahil sa horse placenta, mapipigilan nito ang mga diseases like diabetes, hypertension, Alzheimer, yung inflammation, diseases of inflammation. Tapos, ang huling tanong ay, sir, ano nga yung huling tanong? Ang tanong po niya ay, saka may bawal po bang food sa may cyst Sa may breast? Actually, wala naman pong bawal na pagkain sa may cyst. Diba? Wala naman po. Okay. And then, our next question is from Ma'am Rachel. Then, Doc, ang thyroid nadal po ako. Thyroid node. Thyroid, okay. Ay 3.8 cm. Tanong ko po, matutunaw po ba? Ang laki nun, 3.8 thyroid nodule. Ano po kaya siya, solid or cystic? Kasi meron mga, pag nodule, usually solid yun, buo. Kasi pag nodule, ibig sabihin parang bukol. Iba kasi diffuse na thyroid, di ba? Iba naman yun. Radioactive iodine lang nun, lumiliit na yun eh. Sa nodule, baka hindi matunaw, pero makakatulong siya para paggaling. Mari na pinaopera niya, tapos kailangan niya mag-recover, makakatulong para sa paggaling niya. Ito, may follow-up siya. Sabi niya, Doc, naka-schedule po ako mag-biopsy dito po sa Hong Kong. Dahil po sa 3.8 cm na ang buko sa leg ko. Laki. Doc, tanong ko po, matutunan po ba kapag uminom ako ng Optimum Pro? Thank you po, Doc. Hindi po matunaw. Pero makakatulong siya sa paggaling. Yun. So, kailangan talaga i-opera. Tama po, Doc? Oo, sir, kasi parang bukol yan eh. Okay, sige po. Ayun, Ma'am Rachel, ha? So, kailangan po talaga. Tsaka sir, hindi kasi siya cancer. Mm. Oo, iba ang dahilan ng bukol. Ayun. And our third questioner is from Rosalie Galio. Doc, yung lump ko po sa left breast ko, 8 cm daw po. Matutunaw po ba kaya to? Sir, pwede nating subukan. Ayun. Pwede po daw subukan, Ma'am Rosalie Galio. Ayan. And, of course, ito, love na love natin to, Doc Cecil, si Ma'am April De Pedro. Bakit si Vicky? Iba yun, di ba? Yes, iba pa yun. Kapatid niya yung ate niya yun. Na-recruit niya yung ate niya. Ayan. Ang tanong po ni Ma'am April ay ilang tablets po recommended na i-take kapag may prostatitis? Prostatitis. Anong prostatitis? Yung inflammation ng prostate. So, kung ako tatanungin ang recommended lang actually is 1 tablet a day, di ba? Pero kung ako tatanungin, siguro mag 3 tablets a day siya. Lalo na for the first 2 months. Para makita niya talaga ang effect. Effective siya. And then, may follow-up question po siya. Ang sabi po niya, may bukol po sa leeg. Hindi po ito thyroidism. Ilan po dapat i-take ang schedule per day po? Ayan.
Ang bukol sa leeg. Ano kaya yung bukol niya? But anyway, makakatulong siguro kahit na 2 to 3 tablets a day. Yun, 2 to 3 Subukan tablets. niyo lang, oh, sir. Kasi Okay. ang thyroid, minsan iba yung dahilan niyan. Alright. And meron pa uli siya. Sabi po ni Ma'am April, pwede po ba ito i-take ng may butas ang colon? Hindi po siya in-advise na maoperahan dahil payat daw po. May butas ang kolon. Yes, may butas daw ang colon at in-advise po daw ng doktor niya na bawal operahan dahil payat daw po yung pasyente. Hindi, siguro hindi kaya yung surgery. Okay. Eh di nag-i-infect yan, sir, kung butas yung colon niya. So tatandaan nyo ang colon, nandyan yung ano natin, yung, alam na, so saan yung bowel, di ba? Pag butas yun, actually sa amin, emergency yun eh. Okay. So ibig sabihin, ang pasyente may sepsis or may infection na yung dugo. O septicemia. Usually mga ganyan, oo. Kasi butas yung parang ruptured colon yun eh. Eh di ba? May colonoscopy bag po daw siya. Colostomy bag. Opo, meron po daw. Okay. So dito nila, okay. Anong tanong, sir? Kung ilang tablet po ang pwede? Siguro 2 tablets a day. Kasi sinusuppress lang naman natin yung inflammation, kung may cancer. Kung may cancer, 3. Pag may cancer, 3. Suggestion ko lang yun, ha? Pero actually, lang. ang recommended nila is, siguro sir, hindi natin alam, hindi nila, dapat makita nila kung gaano ka-potent din po ang Opcumin Pro. Siguro maitatapat mo sa Vertex Pro. Ayun, no? Grabe. Ang lupit pala ng Tapos, Opcumin Pro. Dahil sa curcumin, dahil sa C3 natin, di ba? Oo, C3. Oo, tapos sir, hindi lang yun. Mura. Mura pa. Yun ang maganda sa kanya. Hindi siya mahal. Minsan sa akin din, Yes, may nagtatanong pag sinirekomendahan ko ng Vertex Pro, sasabihin nila, magkano yan, Doc? E di sasabihin ko, magkano, di ba? Tapos sasabihin nila, ang mahal naman. May mga nagme-message sa akin kasi yung mga video-video, di ba? Tapos, siyempre public ako. Tapos sasabihin ko, ganun po ba? Ay, hindi naman po. Actually, hindi naman mahal ang Vertex Pro eh. Pero, mas mura ang Opcumin Pro. Ayun. And eto po si Ma'am Malu. Ito naman, sabi niya, Doc, pag may bukol, ilang tablet po kada araw? Actually, sir, depende sa bukol. Pero kung kakanser ang pinag-uusapan natin, siguro mga 3 times a day minimum. Kung kayang mas madami, mas okay. Pero minimum 3 times a day. And then si Lucky Lu ng Hong Kong. Ayan na, may mga taga Hong Kong tayo. Siguro mga ni Sir, ni Rice, Marlon. Oo, siya nag-invite yan. And sabi niya, good evening po, Doc. Ask ko lang po, cancer patient po ako, mag 2 years na po. Akong na-opera. Stage 2B po. Meron po akong iniinom na letrozole oral po for 5 years. Okay lang po ba mag-inom ng Opcumin Pro? In fact, naka 4 bottles na po ako ng Opcumin Pro. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please do. Tapos magpa-evaluate ka. Naka-4 na bote ka na pala, ma'am eh. That's true. And then si Ma'am Lani, ayan, si Ma'am Lani, ang sabi niya may breast lumps, ilang tablet po per day ang inom? Breast? Yung sir, minimum 3. Diba? Minimum 3. Naku, mapaka-effective dito sa cancer. Sana makakuha mo ng testimony, sir. After, yes, oo. Kahit na every quarter. So, ibig sabihin, every 3 months, makakuha tayong testimony sa kanila. Yes, grabe, no? Ayan, Doc, eto si Ma'am Rosalie, ang sabi niya, 4 pieces a day po ang tinitake ko, Doc. 2 pieces PM. 2 pieces AM siguro to, and 2 pieces PM. Okay lang po ba yan, Doc? Oo, ma'am. Ma'am, ano po bang, sir, alam mo, sir, hinga naman natin siya ng kwento kung anong sige, okay lang. Ma'am Rosalie, nandito ka po ba, Ma'am Rosa? Pwede po kayo mag-unmute para ma-interview po kayo ni Doc Cecil. Ma'am Rosalie. Sipulo ko rin sa aircon. Wait natin. Wala. Pero ma'am, wala. Okay siya. Naka 6 bucks na po ako, Doc. Tuloy-tuloy lang, sir, di ba, no? Tuloy-tuloy lang, ma'am. Kasi,
Yung Opcumin Pro, hindi naman po kwento, ano ba yun, haka-haka o kwento lang eh. Meron pong pag-aaral, may studies talaga na effective siya. So, diba, tuloy-tuloy lang. Huwag niyong, don't give up on the product because it works according to studies, not Mhm. according to people. Hello, Ayan na. hello po, Doc. Ayan na, Hello ayan po, na. Doc. Ma'am Rosalie, ikaw to? Oo. Opo. Sige po, Andito ma'am. po Go ako ahead. sa Hong Kong. De, Mhm. tapos, nagpa-biopsy na po ako. Sabi po ng doktor, wala daw pong cancer cells. Then, after 2 months, lumaki po yung ano ko, lump. So, sinabi ng doktor na, pumunta ka sa emergency, ganyan, ganyan. Tapos, nung pumunta ako sa emergency, inulit na naman nila yung biopsy, tapos inano na naman, mammogram, and then ultrasound. Then, sunod sinabi na tape scan, mga ganyan. Doon ka naman. Tapos, wala naman lumalabas, wala namang ano sa dili ko. Mga almost 2 months na din ako nagiinom ng Opcumin Pro. Tas parang umaano siya, yung di naman siya sumasakit, hindi na kumikirot. Wow. Parang ang pakiramdam ko, pag uminom ako ng Opcumin Pro, ano siya, yung parang wala siyang sakit. Ang problema ko lang, Wow. lumalaki siya. Kahit po naka-Opcumin Pro kayo, lumalaki pa rin? Mga 2 months na ako, tas hindi na natuloy, na hinahinto siya ng mga 2 weeks dahil nandun ako sa ospital. Hindi ako uminom dahil ayaw naman makita Ayaw ng ng doktor doktor. na nag-iinom ako. Oo. Correct. Huwag niyo pakita kasi hindi nila alam yan eh. Oh, ma'am, Tapos, pwede ka nag- uminom, tuloy-tuloy lang. Huwag mo lang ipapakita. Mm-mm. Opo, tas ngayon, lumabas na ako ng hospital kasi ayaw nila akong i-opera. So, nagsayang lang ako ng oras doon. So, sabi ko, lalabas na lang ako. Tapos may siguro mga 2 linggo may work na naman ako. So ayaw kong sabihin sa amo ko na may ganyan ako dahil syempre Correct. sino bang amo ganahan na magpatrabaho ka na may Tama, sakit ka. tama. So ang ginagawa ko, minintin ko na lang yung Opcumin Pro. Kaya nga ako nagtatanong ngayon at saka interested ka ng sobra para malaman ko kung hindi ba delikado yung 4 yung iniinom ko. Isa sa bago ako matulog, 30 minutes bago matulog. Then, 2. Then sa pagka-umaga, 2 din bago mag-almusal. Hindi naman delikado, ma'am. Pero, Ko, Okay. okay lang naman po. magastos nga lang. Okay lang at least kung gumaling Eh, naman. Ma'am, magastos Ah. magka-cancer. Ay, talaga. ang binil ko nga sa hospital na wala silang nagawa sa akin, umabot ng kulang-kulang 200,000 Hong Kong dollar. Buti nga. Wow, grabe. Magkano sa peso yun, ma'am? Ay, madami talaga. Tapos wala akong pera. Sabi ko, Dok, wala talaga akong pera pambayad yan. Kung sila ng social welfare kasi ay, domestic helper lang ako, sana ako ng pera. Tama, ma'am. Tingin ko nga sa bill ng 4 na araw lang 51,000. So sabi ko, baka hindi ako mamamatay sa lamp ko, mamamatay ako sa high blood dito sa bill ko. Kaya Oo nga, ma'am. Tama. Sabihin mo wala kang pambayad sa ospital pero may pambili kang Opcumin Pro. ay, Dok, may isang tanong lang ako concern. Meron sige po ba po. yan sa Pilipinas? Sir, Yes, ano na- meron. Meron po rito. Kontakin mo Saan po po yung siya nabibili? kontakin mo po yung yung nag-alok po sa inyo diyan sa Hong Kong, ma'am. Okay po. Okay po. Okay po. Okay, thank you po sa lahat ng mga natutunan ko po sa inyo. Ay, thank you, Ma'am Rosalie, ha. Salamat din po. Ayan pagaling ka, ma'am. Okay, God bless. Opo, thank you po. God Opo, bless. Bye-bye. From taga Hong Kong, no? Grabe, no? And si Ma'am Yoli naman po, Doc Cecil, ang sabi niya, may polyps po sa ilong yung asawa ko. Pwede po ba Opcumin Pro? Ilang tablets po kailangan niyang inumin? Actually, ang polyp, sir, ano yan, di ba? Parang minsan dala niya, yan ang nagiging cause ng allergy. Yung parang lagi sinisipon, ganyan. Well, sometimes it is brought about by inflammation and polyps. So maybe 2 to 3 tablets a day. Ayan, Ma'am Yoli, 2 to 3 tablets per day po tayo. And of course, eto na si Ma'am Arlene. Sabi niya,
may client po ako na may breast cancer. 6 tablets a day po ang tinik niya. Hindi na din po siya nagpa-chemo. At nag-maintenance na lang po siya ng Optimum Pro. Okay lang po ba ang 6 tablets a day since organic, all natural naman po ang Optimum Pro? Actually, okay naman po ang 6 tablets a day. Pero oo, eventually, syempre, so, bawasan nyo pagka nag-i-improve na rin naman siya. Para makatipid. Mhm. Mm. Ayan, sabi ni Ma'am Lucky Lou, thank you so much po daw. Salamat And din po. Ma'am Yoli, salamat Doc Cecil. And of Thank you, course, Ma'am Yoli. ito na siguro yung pinakahuli. Sabi niya, galing kay Lulu Rigor, pero pinadaan niya kay Sir Gilbert James Guzman, ang ating top seller. No? Sabi niya, Doc, patanong po ng ating client, paano po ba mag-take ng Optimum Pro? Before or after po sa umaga at pagkatapos kumain sa gabi, uminom po ba bago matulog? From Lulu Rigor. Sir, kung ako walang ibang iniinom, suggestion ko sa gabi. Ako kasi sir sa gabi. Ang ginagawa ko sir, ina-alternate ko yung Vertex Pro tsaka Optimin Pro. Syempre, 'di ba wala naman akong sakit sa alam ko. So, ginagawa ko Vertex Pro isang araw, Optimin Pro bukas, but all every day at night. Ayun. Before Yeah. bedtime. Before bedtime. Ayun, before bedtime daw, Lulu Rigor. Ikaw na bahala Idol Gilbert. Ayan, baka may mga pahabol pa. Pwede kayong mag-unmute. Time check is 8:03. Oo nga, Ayan, sir. meron dito, sabi dito, from Mabilisan. Romel Gomez, sabi niya, kaya pala bumata na masyado si Doc. Ni. Si Master Ito Di ito. nga. And, Pero sir, iniinom ko Vitamelon. Ngayon regular talaga ako mag-Vitamelon. Sa sarap totoo. kasi. Ang sarap din kasi. Oo. Tsaka 100,000 milligrams ng bano, di ba? Yes, na collagen, saka gluta. Mm-mm. Ayan. Ito sabi ni Ma'am Yoli, Doc, sabi niya, nirecommend ko din ang Optimum Pro sa pinsan ng asawa ko na madaming bukol sa suso niya. Naoperahan na siya minsan kaso kumikirot pa rin. Nung uminom po siya ng Optimum Pro, lumit daw mga bukol at di na din kumikirot. Uy, okay. Diba? At least may prueba. Yes, sabi ni Ma'am Yoli. Grabe, no? Grabe mga testimony pala na ng Dr. Vita Optimum Pro. Ayan, and then wala na po tayong magagawa. Guys, kailangan po natin talaga i-close kasi meron pa pong next event, ang BPAP naman, ang Vertex Pro product presentation, 8 o'clock. So, tayong mga nandito ngayon, lipat lang po sa kabilang Zoom. At siyempre, no, okay lang po ba na tayo po ay mag-picture taking para sa ating